And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Akala ko, fubu lang kami. Walang emotions involved. Pero, mali ako. Hi DJ Rocky. Aliw na aliw ako sa programa mo. Minsan nga, sa loob ng buong araw ko sa pagtatrabaho, ikaw lang ang pinakikinggan ko. Papunta at pauwi sa opisina. Naisip ko, bakit hindi ako magbahagi ng sikretong matagal ko nang gustong ipaalam? Although hindi ko naman aasahan na isang araw mababasa mo ang storya ko. Pero I'm just hoping. At isusulat ko na lang ang karanasan ko para maalis ang bigat na nararamdaman ko. For the past 2 years, I've been in denial about being a mistress. Oo, in denial kasi akala ko fubu lang kami. Walang emotions involved, pero hindi pala. Late ko na nalaman na may feelings na pala ako sa kanya. At huli na ang lahat. Itago mo ko sa pangalang Precious. At ito, ang aking secret file. I'm in my late 20s. I'm a corporate worker who's been lucky enough to climb up the corporate ladder. Proud mom to a 2-year-old son and a wife. Matangkad ako. Fair-skinned. And I guess, meron akong look ng pagiging sopistikada. Galing sa may kayang pamilya. So habang tumatanda ako, hindi ko kailangan masyadong mag-worry sa mga bagay-bagay. Ibinigay sa akin ng mga magulang ko halos lahat ng gusto ko. Nag-aral ako sa isang prestihiyosong eskwelahan. Kaya nga siguro nagka-epekto yun. Nahirapan akong pumili ng lalaki. Gusto ko kasi yung may itsura, matangkad, mayaman, at syempre, mabango. So after graduation, nag-BPO ako. I decided to leave my comfort zone because
I was very shy in college. Maraming umaaligid sa akin noon. Kahit nga bading eh. Pero ni isa ron, wala akong napagbalingan ng interes ko. I already had a boyfriend then, who eventually became my husband. Siguro dahil doon, hindi ko na pinansin yung mga lalaki sa BPO, and honestly, hindi naman nila na-meet yung standard ko. So after 3 years in BPO, I got tired of the schedule. Gusto ko nung normal na sleeping pattern or schedule. Gusto ko ng normal life. Yung hindi ako parang zombie, nagigising sa gabi para magtrabaho. So I shifted careers. And applied to one of the most prestigious companies in the Philippines. Lucky for me, I got the job. Nagsimula ako sa pinaka-umpisa. Pinakamababa. The first day, sobrang mahiyain ko kasi ang formal sa corporate world. Feeling ko out of place ako. Pero, nung inintroduce naman ako sa team, sabi nila I look like Barbie. And even compared me to Miss Universe. Yeah, compliment yun, but I felt awkward. Then lunchtime came. That's when I first saw him. Isang matangkad na lalaki. Hindi masyadong maputi. Pero meron siyang kind of eyes na narrow. He didn't introduce himself. And I just thought baka late siya kaya hindi na siya naipakilala ng manager ko. We exchanged glances. Tapos tinitigan niya ako parang ang intense. Kaya umiwas ako agad ng tingin. I asked one of my colleagues who he was and they told me, ang lalaking yun ay si Sir Rob, one of the department leads. The next day, na-assign ako sa team niya for training. We spent the whole week together. At dun kami napalapit sa isa't isa. Nalaman ko na kasal siya. May pamilya na, may mga anak. Honestly, na-disappoint ako. I don't know why. Meron na akong boyfriend. Dapat hindi na yung nagmamatter sa akin. Siguro na-disappoint ako kasi ayokong maging close sa kanya, knowing that he has a family. Pero masarap siyang kausap ha. At grabe yung humor niya. Nakaka-addict. Komportable ako kasama siya. At ayoko namang mag-overthink kung anong meron kami nung time na yon. Months went by, and even though I set boundaries, close pa rin kami. Then I got transferred to another team. Pero since same lang kami ng department, nagkikita pa rin kami and we have transactions from there and there. Tuwing magkakatinginan kami, I couldn't help it, but I feel the tension. Pero pinipilit ko talagang hindi magpa-apekto kasi alam ko naman na may pamilya siya. One night, we all went out for drinks with some colleagues. Si Sir Rob sumama rin. Late na pero hindi pa kami mga lasing. Si Sir Rob nagsuggest. Doon daw kami sa place niya. Since yung pamilya niya wala sa bahay, nasa bakasyon. At first, hesitant ako kasi hello,
Wala naman akong daladalang extra clothes. Pero sabi niya, on the way lang daw yun from my place. So pwede raw akong dumaan sa bahay ko para makakuha ng damit. So I agreed. We talked about work, life, and even about his marriage. Na-share din niya na siya at ang asawa niya ay elementary sweethearts. Maaga silang nagkaroon ng mga anak. Then tinanong niya ako, ikaw, kailan ka magpapakasal? Sagot ko, I don't know, di pa ako tinatanong eh. Then he said, kung ako boyfriend mo, hindi kita pakakawalan. Sa totoo lang, DJ Rakin, nabigla ako. Medyo nakaramdam ng awkwardness pero itinawa ko na lang yun. Tapos sabi ko, sana nga Sir Rob. Ngumiti siya sa akin and I felt like something changed after that conversation. Pagdating namin sa bahay ko, hindi ko na siya inalok pumasok kasi I just needed to grab some clothes. Nagpaalam ako sa mom ko and we left. He even asked me for the last time if gusto ko pa raw bang tumuloy dahil yung isa namin na workmate ng ghost. Pagod na raw at may pasok pa bukas. Ako naman nanghihinayang sa effort ni Sir Rob na ihatid ako. Pumayag din naman ako given na sa sala lang ako matutulog. Pero sabi niya wag na. Doon ka na matulog sa spare na room. Sa masters naman ako matutulog. I trusted him. So pumunta kami sa lugar niya. Pagdating sa kanila, nagpalit agad ako ng damit. Isang malaking t-shirt at shorts. Naramdaman ko na tinitingnan niya ako. At ayoko ring magsalita. Kasi baka maging awkward pa yung pagkakataon. So tinuloy namin ang pag-iinom namin. Since bago nga ako sa corporate world, binigyan niya ako ng pieces of advice. Nag-share din siya ng mga storya base sa experiences niya sa trabaho. Binigyan ko rin siya ng mga kwento ko and nag-share din ako sa kanya ng experiences ko sa BPO. Which na-culture shock siya by the way. Dahil ibang-iba nga ang BPO sa current company namin. It felt comfortable. Hanggang sa tipsy na kami. Sabi ko sa kanya, Sir Rob, I can't keep up with you anymore. Hilo na ako. Lakas mo palang mag-inom eh. He agreed na oras na para tumigil. Inihatid niya ako sa taas, inalalayan paakyat. Ramdam na ramdam ko yung tensyon habang nakahawak siya sa bewang ko. Dahil pagapang na rin ako halos umakyat. Pagdating namin sa spare room, tinanong ko siya. Natutulog ka na ba? Pwede ka pang magstay, kahit sandali lang. He just smiled at me. Tumabi sa akin. And for a moment there was nothing but silence. Pero ramdam na ramdam ko yung tingin niya sa likod ko. Hanggang sa hindi ko na nakayanan. Humarap ako sa kanya. At umaksyon. Gumawa ng bagay na kanilanman ay hindi ko inaakalang magagawa ko.
Ito ang magpapadama sa akin ng kakaibang pakiramdam na kahit kailan hindi ko pa nararanasan. Humarap ako sa kanya at hinalikan siya. Ang hindi ko ina-expect, DJ Rocky, ay ang halikan din niya ako pabalik. Hanggang sa may nangyari sa amin. Ibang-iba siya humalik, ibang-iba siya gumalaw. Ibang-iba sa boyfriend ko. Feel na feel ko yung romance sa kanya. Kuhang-kuha niya yung kiliti ko. Kahit unang beses pa lang namin nung time na yon. Kaya siguro umulit pa kami nung umaga. Bago kami sabay pumasok kinabukasan. On our way to the office, walang imikan. Nakaramdam ako ng guilt. Naisip ko yung pamilya niya. Naisip ko yung boyfriend ko. Tinanong niya ako kung okay lang daw ba ako. Sumagot naman ako ng okay lang. Inaantok lang ako. Pagbalik namin ng office, nauna muna akong umakyat para hindi halata. Tinanong kami ng isa kong katrabaho kung natuloy ba kami ni Sir Rob. Siyempre ang sabi ko hindi. Dumaan ng ilang oras. May kailangan akong ilapit sa kanya na trabaho. Paglapit ko sa kanya, tinanong niya ako, okay ka lang? Sagot ko, okay naman ako. Ikaw ba, Sir Rob? He said, okay na okay. So, kumusta naman? Then I said, yung kagabi, okay naman. Masaya. Hindi ako makatingin sa kanya para kasi ako nahihiya na ewan. Hanggang sa tinanong niya ako, ano, uulit pa ba tayo? DJ Rocky, hindi ko alam kung anong isasagot ko that time. Ang sabi ko na lang sa kanya, pwede, if may pagkakataon. Weeks went by. The tension didn't go away. We still shared those intense moments. And I tried not to think about it. But eventually, it started happening. Sa sobrang hindi na namin mapigilan, nakakahiyamang aminin. Pero dumating kami sa punto na sa parking na namin ginagawa. Yes. Sa parking na namin ginagawa. Before, during, and after work. It was crazy, but I couldn't stop myself. Pinapaalala ko sa sarili ko na, face lang to. Pero, sa tuwing nagkikita kami ni Sir Rob, unti-unti ako nahuhulog. Dumaan ang ilang buwan, ganun kami. Ganun at ganun pa rin. Ayaan lang sa mga mata. Tapos doon na kami magkikita sa parking. Siya ang rason kung bakit ako masaya na pumapasok sa opisina. Kami pa rin ang boyfriend ko, ha? Pero ramdam na ramdam ko na rin ang coldness at halos ilang beses na rin kaming hiwalay. Pero napapakapit pa rin kami dun sa thinking na baka mag-work pa kung susubukan at itutuloy pa rin namin. Yung isa kong sobrang close sa trabaho, siya lang ang nakakaalam. Ang sabi pa nga niya, ang blooming and glowing ko raw. Masyado raw akong nabibigyan ng atensyon ni Sir Rob. Pero, pinapaalala niya na wag raw akong mag-invest masyado dahil pag na-fall ako
ang talo sa dulo. Palagi kong sinasabi sa kanya at sa sarili ko na, hindi, wala naman akong feeling sa kanya. Bawal. Pero kasi DJ Rocky, sobrang effort niya. Lagi niyang binibilhan ang isang tulad ko ng mga paborito kong pagkain, binibigyan pa ako ng mga regalo. Kapag tinatanong ko siya kung para saan, ang lagi niyang sagot, wala. Hindi naman siguro masamang bigyan ka. Dumating na rin sa punto na tinanong niya ako, what if magka-feelings? Wala siyang sinabi if siya ba or ako ang magkaka-feelings, pero ang sagot ko lang sa kanya, mahirap, hindi pwede. Pero tingnan natin. Hindi ko alam. Bakit hindi ko magawang hindian siya? Pag siya ang usapan, kaya kong gawan ng paraan palagi. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko noon na wala lang yun siguro. Siguro nag-e-enjoy lang naman kasi ako sa mga nangyayari sa amin. Then, one day, Sir Rob resigned. Parang unti-unting gumugunaw ang mundong meron ako. I'd go to work but I had no motivation. Binibilang ko ang mga araw hanggang sa huli niyang araw sa opisina. At hindi ko kayang isipin na aalis na siya. Kaya sinubukan kong gumawa ng mga kung ano-anong aktibidades na makapagdi-distract sa akin. Dun sa nararamdaman kong kalungkutan. Some of the guys in the office started paying attention to me. Pero kahit may mga umaaligid-aligid, hindi ganun yung feeling ko kapag nandyan si Sir Rob. Si Sir Rob, parang siya lang yung may epekto sa akin ng ganito. Sa last day ni Sir Rob, nag-leave ako. Nakipag-inuman ako sa barkada para lang makalimutan siya. Bakit ako magpapakalungkot sa kanya? Ang dami-daming lumalapit sa akin sa opisina. Ultimo nga yung crush ng bayan sa opisina namin, chinat-chat ako eh. Kaya sino ba siya? After he left, hindi natapos ang communication namin. Magte-text pa rin siya sa akin. Magre-reply naman ako. Susunduin niya ako from work. Minsan, magmi-meet pa rin kami sa parking lot. Other times, sa tagpuan namin in our favorite motel. One day I asked him, what if tuloy natin to hanggang sa mag-30 plus na ako? He replied, let's see how long this lasts. Inisip ko noon, bakit gusto ko lang, hindi niya ba gusto? Pero hindi ko na siya tinanong. Ang bata pakinggan no, pero gusto ko ng assurance sa kanya. Gusto ko, akin lang niya gagawin yun. Gusto ko nakikita ko pa rin siya ng matagal. Okay lang, kahit hindi ako ang priority. Okay lang kahit itago ako. Okay lang kahit ang tanga-tanga. Kung titingnan ako, basta magkikita pa rin kami. That time, my emotions were all over the place. Masaya ako pag nagkikita kami. Malungkot at galit ako pag hindi niya ako chinachat or kinakausap. Mangangako ako sa sarili ko na titigilan ko na siya. Pero isang chat lang niya. Rumurupok ako, nandyan na ako uli sa tabi niya. Hanggang sa gusto ko na sa kanyang aminin na mahal ko siya.
Dahil alam ko na sa sarili kong mahal na mahal ko siya. Willing akong i-give up ang lahat para sa kanya. Willing akong maging kabit niya. Basta nandyan lang siya. Hindi na ako in denial kabit dahil inamin ko na sa sarili ko na mahal ko siya at tinanggap ko na yun. Kung hindi niya tatanggapin yung pagmamahal ko, at ayaw na rin niya akong makita o ayaw niya akong makita, okay lang. Basta masabi ko lang sa kanya. Handa na talaga akong umamin, DJ Rocky. Hanggang sa isang buwan, hindi ako dinatnan. Kami pa nun ng boyfriend ko. At may nangyayari din sa amin. Nag-pregnancy test ako. At doon na nga ako maiyak-iyak nang makita ko na positive. May baby na ako. May nangyari din naman sa amin ng boyfriend ko sa buwan na yun, kaya pakiramdam ko sa kanya yung baby. Sinabi ko sa boyfriend ko, tinanggap naman niya yun ng buo. We decided to get married for the sake of our baby. Then I decided i-cut lahat ng communication namin ni Sir Rob. Binlock ko siya sa social media, tinanggal ko yung number niya. I did it for my family, for my child. I told Sir Rob I was pregnant and I'd be blocking him. Naintindihan naman niya. And inisip niya na rin naman na yun na yung goodbye namin. Especially, nalaman niya rin na yung asawa niya, buntis. So sabi ko, eto na siguro yung sign ni God na hindi na ituloy yung dapat matuloy kasi baka mas lalo pang masira yung buhay ko, yung buhay namin. And ilang years nang nakalipas, DJ Rocky. I still feel the pain. Every day I think about Sir Rob. And I know that Sir Rob will always be the one who got away. Although I love my husband. Kaya lang kasi, iba yung pakiramdam na hindi ka nakakuha ng closure. At nakakapagsisi na hindi ko nasabi sa kanya kung ano talagang naramdaman ko. Lumalaki rin ang anak ko na nagiging kamukha niya. Siguro dahil nga sa kanya ako naglilihi nung buntis ako. Siya lang ang laman ng mga panaginip ko. Pero alam mo, DJ Rocky, hindi ko maiwasan na isipin na paano kung anak pala ni Sir Rob ang anak ko. Pero parang mas masarap pa rin isipin na hindi na lang. Kasi paano nga kung totoo? To my Rob, I don't know if you'll ever get to hear this, but I hope you do. I want to tell you that I've always thought about you. Hindi ko alam kung alam mo na, pero I love you.
At hanggang ngayon, oo, mahal pa rin kita. Mahirap tanggapin na we never really got a chance to be together. And maybe it was never meant to be. Maybe we were just a chapter in each other's lives. Pero ikaw yung what if na hindi ko na mababago. I love my family, I do. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa future. But I'll always carry this secret with me. Ang nararamdaman ko para sa'yo. In my heart, there is a piece of me that will always belong to you. I will never forget you. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Precious. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Hiwala yung mga magulang ko nung ako'y nasa grade 6. Nag-working student ako. Close ko ang mga kuya ko. Nakaka-jam sa gitara, kantahan, at minsan inuman. Sila yung nagbibigay ng advice sa akin tungkol sa mga lalaki. Na para bang inihahanda nila ako sa iba't ibang uri ng lalaki na po pwede kong makasalamuha pagdating ng araw. Year 2006, 16 years old ako, nang makilala ko ang first love ko. First year college ako noon. Sa kanya ko na ibigay ang V-card ko. Sabi nga ng iba, kasal na lang daw ang kulang sa amin. Dahil legal na legal kami sa pamilya namin. Close ako sa mama niya, sa mga kapatid niya, at sa mga pamangkin niya. Botong-boto sila sa akin. Ganon din naman ang mama ko sa kanya. Akala ko perfect na ang fairy tale namin. Pero hindi pala. Dumating yung time na may nagbago sa kanya. Naging busy kami. 2 weeks, hindi siya nagpaparamdam. Walang kahit text man lang. Pero hinayaan ko yun. Kasi busy rin naman ako. Kaya lang, hindi maialis sa sistema ko yung kutob. Namatayan ako ng kuya. May nakita raw siya na kasamang babae ni Leon. Parang mawawasak ang puso ko nang marinig ko yun. Nagluluksa pa nga ako eh. Hindi pa ako nakaka-recover sa pagkawala ng kuya ko. Tapos may panibagong sakit na naman akong mararamdaman. Kaya pala lagi siyang nagmamadaling umalis. Nung binuburol ang kuya ko. Dahil pinupuntahan niya yung babae. And then, sinabi ko ito sa pamilya niya. Galit na galit ang kapatid ni Leon sa kanya. Dahil syempre, sinaktan ako eh. Nung dumating ako sa bahay nila, niyakap ako ng sobrang higpit ng mama niya. Durog na durog ang puso ko. Andun yung pagluluksa ko
At yung sakit nang malaman kong niloko ako ng boyfriend ko. Paano niya nagawa sa aking saktan ako ng ganito? Halos lahat naman na ibinibigay ko sa kanya. Andun ako sa mga oras na walang-wala siya. Ako ang gumagastos sa amin. Kahit sa mga lakad namin, sa mga date namin. Noong mga panahong wala siyang trabaho, ako lahat yun. Paano niya nakalimutan na lahat ng mga yun? Paano niya ako nakalimutan? Hindi mo man lang ako binigyan ng oras na makarecover sa pagluluksa. Yung bang sana binigyan mo ko ng kahit konting panahon na magpahinga sa sakit nang dahil sa pagkawala ng kuya ko. Alam mo yung nakaapak ka ng ipis? Naapakan mo na lalo mo pang inapakan hanggang sa magkagutay-gutay ang katawan nito at magbali-bali ang kamay. Ganun yung ginawa mo sa akin. Ikaw pa naman yung taong inaasahan ko sa lahat. Yung taong mananatili sa tabi ko hanggang sa pinakamadilim na parte ng buhay ko. Pero mali pala ako. Ikaw pala ang taong mas lalong magpapadilim nito. Huwag kang mag-alala. Buong puso kong pinalalaya ka. At doon na siya humagulgol sa harap ko. Niyakap niya ako't lumuhod sa harap ko. Nagmamakaawa na wag ko siyang hiwalayan. Then sabi ko sa kanya habang pinupunasan ng mga luha ko, hindi na. Okay na ako. Hindi na natin maibabalik ang nawalang tiwala ko sa'yo. And then iniwan ko siya. Nagpaalam ako sa mga kaanak niya na nandoon. Niyakap ako ng mama niya at mga ate. Then sinabi ko na pwedeng ito na yung huling bisita ko sa bahay nila. Mamimiss ko kayo. Yan ang huling salita ko sa kanila. Para akong living dead sa pagkakataong yun. Namatay ako. At alam kong hinding-hindi na ako magiging katulad nung dating ako. Pinagpatuloy ko ang buhay ko, DJ Rocky. Ginawa kong busy ang oras ko sa trabaho at pag-aaral. Simula noon, nilalaro ko na lang ang mga lalaki. Meron akong isang araw na karelasyon dahil gusto ko lang makalibre sa sinehan. Merong 10 days kasi gusto kong may service papuntang outing sa resort. May 3 months, may 1 week, may tagadala ng merienda sa fast food na pinagtatrabahuhan ko, may tagahatid galing school. Hindi na ako nagseryoso. Naging matigas at bato ang puso ko. And I felt like hindi na ako capable of falling in love again. Kung kaya ng mga lalaki mandurog ng puso, kayang-kaya ko rin silang sabayan. Then dumaan ang 2 taon. Nagkaroon ako ng pangalawang seryosong relasyon. Mabait, pasensyoso. Boto rin sa akin ng pamilya. Almost 2 years kami noon. Pero kahit isang beses, hindi ko siya natutunang mahalin. Wala akong maramdamang kahit ano. Pinilit kong mahalin siya pero wala talaga eh. Ang ending, nagkaroon ako ng iba habang kami pa. Nag-break din naman. So fast forward, hindi na muna ako nag-boyfriend. Hanggang sa biglang bumalik si Leon sa buhay ko. But this time, meron siyang asawa. So sabi ko, wag ako. Ayoko. So binlock ko siya.
para hindi na niya ako makontak pa. Fast forward, nakapagpundar ako ng bahay na pinagsabay niya kami ng isa pang babae na 12 years ang tanda sa akin. Well, tinigil ko ang ganong setup sa kanya. Then meron na naman akong ibang nakilalang lalaki sa isang party. Hanggang sa sinabi niya na gusto niya ako maging girlfriend. Ganun ulit yung gusto ko. Walang emosyon, walang commitment, walang stress. Nagulat siya. Sabi niya ngayon lang daw siya nakakilala ng babaeng tulad ko. Na ako pa mismo ang magyayaya ng ganong setup sa kanya. Sabi ko, problema kasi kapag may emosyon. Stress yan. Hindi natin kailangan sa buhay yan. Enjoy na lang natin kung anong meron tayo. At ayun nga. Habang nasa setup kami, may nakilala ako bigla sa social media na makapagpapabago ng lahat ng pananaw ko tungkol sa relasyon. Hindi ko akalaing sa hinaba-haba ng panahon iibig ako uli. Itago natin siya sa pangalang Chief. Sa isang singing app ko siya nakilala. Unang chat pa lang namin magaan ang loob ko sa kanya. Hindi ako mapagtiwalang tao. Pero sa kanya, gaan na gaan akong sabihin lahat ng nangyayari sa buhay ko. Ramdam na ramdam ko na walang judgment. Kahit na sinabi ko na sa kanya lahat-lahat. Kung papaano ako pagdating sa relasyon na hindi ako marunong magmahal. So, ayun. May asawa at anak nga lang siya. Kami. Pero hindi niya ako sinukuan. Mas pinadama niya pa sa akin na handa siyang maging pangalawa. Na okay lang. Kahit kami muna habang pwede pa. Ang sakit nun sa part ko kasi kailangan kong panindigan yung binitiwan kong salita sa fiancé ko dahil yun yung tama. Yun ang dapat. Ang dami naming iniyak sa isa't isa. Andun yung tulakan, iwasan. Pero pag nagmamahal ka pala ng totoo, hindi mo matatakasan ang talagang nilalaman ng puso mo. Kahit anong hadlang, kahit anong hirap, babalik at babalik ka sa taong totoong mahal mo. Kahit alam mong hindi tama, kahit alam mong may masasaktan, kahit alam mong may wawasak. Hanggang sa hindi na kami sa app na yun nag-usap. Sa ibang platform naman kami nagbe-video call. Alam ko na hindi na namin kayang mawalay sa isa't isa kaya nagdesisyon ako na iatras at ibalik ang singsing na bigay sa akin ng fiancé ko. Inamin kong may nakilala kong iba at yun ang totoong mahal ko. Nung una ang hirap tanggapin, pero kailangan gawin ng tama. Akala ko noon ang maikasal sa kanya ang tamang gawin. Mali pala ako kasi hindi napipilit ang pagmamahal. Makukulong lang siya sa relasyong walang pagmamahal. At gustuhin ko na iwan siya. Pero ayoko naman pabayaan siya sa ganong sitwasyon. Kung hanggang saan at kailan ko kayang tiisin ang lahat, gagawin ko. Gagawin ko yung kaya ko pang gawin. Gusto kong gawin yung tama. Pero sa tuwing sinusuyo niya ako sa lahat ng mga away namin, natitibag lahat ng tapang at tigas sa puso ko na palayain siya. Mahal na mahal ko siya na halos ikadurog ng puso ko sa tuwing tinataboy ko siya palayo. Nakakalungkot at nakakasakit sa isip at damdamin. Gusto kong itanong sa Diyos, bakit niya ba binigay sa akin ang taong hindi naman para sa akin? Para saan ba lahat ng ito? Alam mo naman na pwede kayong magmahalan ng totoo. Pero hindi kayo pwede. Marahil sa mga nakikinig ngayon ay i-judge niyo ako pero mahirap ang sitwasyon na kinaharap ko.
Hindi ko lubos maisip na magiging isang kabit ako. Sa hinaba-haba ng panahon, binaon ko ang puso ko na hindi magmahal. Pero mahuhulog pala ako ng husto sa taong hindi naman para sa akin. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Tanya. At ito, ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Babayaran ka namin ng 20,000 pesos kapalit ng katawan mo. Yan ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang mga salitang narinig ko sa tanang buhay ko. Itago niyo ako sa pangalang siya. Nakatira ako sa Cavite. Ako yung tipo ng tao na happy-go-lucky. Ako rin yung tipo ng tao na go with the flow lang. Trip ko talaga is makipag-meet through social media. Pero hindi po para makipaglandian, kundi gusto ko lang naman maging masaya kahit panandalian. Madalas kasi nag-aaway kami ng papa ko. Kaya madalas din, nagpo-post ako through social media na meet tayo sa ganitong lugar. Gusto ko lang namang magkaroon ng marami pang mga kaibigan at mga makakainuman. Hindi naman sa pagmamayabang pero malakas ang loob ko sa pagharap sa kung sino-sinong tao. Mas natatakot pa nga ako sa multo kesa sa tao. Ang nangyayari madalas, ang ending ng meet-up is inuman. Go lang ako kasi alam ko sa sarili ko na hindi ako mabilis malasing. At hindi ako nakakalimot ng kahit anong bagay pagdating sa alak. Ganyan yung gawain ko sa paglipas ng mga taon. Then one time, nag-post ulit ako sa Facebook na makikipag-meet uli ako. Mas pabor sa akin yung same location lang kami para alam ko yung lugar. Hanggang sa lumipas ang ilang mga minuto. Madami ang nagko-comment dun sa post ko. Pero may isang tao na nag-comment na talaga namang pumukaw ng atensyon ko. Nung mapansin ko siya na nag-comment ng, "Tara, kita tayo ngayon. Taga Cavite lang din ako. Panotice na din ng PM ko." Nag-reply naman agad ako ng, "Sige." Tapos, inom na ako. Parang ang boring pag puro usap lang nang walang halong iniinom. Kasi lasinggera talaga ako eh. Tapos inaya ko na siya kung saan kami magiinom. Sabi ko, "Sa Bar East tayo, may alam ako." Sagot niya, "Ba't sa bar? Maingay dun eh." Sabi ko naman, "Saan mo ba trip?" Sabi niya, "Sa lugar kung saan tayo lang." Sabi ko ulit, "Saan nga?" Pagkaraan ng ilang segundo, sumagot siya ng, "Sa hotel, pwede ka ba? Magiinom lang tayo, tsaka tahimik. Tapos, safe pa sa hotel. Kasi may mga guard naman doon eh. Di ka naman mapapahamak. Ano,
May alam ka ba? Sagot ko sa kanya. Sige. Basta iinom lang tayo After that, uuwi na tayo. At oo, may alam ako. Kaya naman, dinala ko siya kung saan kami nagpupunta dati ng ex ko. Basta kasi usapang alak, hindi ako makatanggi-tanggi. Ewan ko ba? Pakiramdam ko, uhaw ako lagi sa alak. Fast forward. Naglakad muna kami papunta sa sakayan ng jeep. Nakasakay na kami ng jeep at nakarating na din kami sa hotel na yon. Pagkababa namin, huminto muna kami at sabi niya, may ite-text lang daw siya na importanteng tao. Sabi ko naman, sige, take your time. Nung dapat tatawid na kami para magpara, bigla niyang sinabi na, ay, wag na lang pala dyan. Baka may makakita sa akin. Sabi ko sa kanya, ganun ba? Sige, saan na lang? Bilisan na natin kasi tumatakbo yung oras. Nagkita kasi kami 8:00 ng gabi. So 9:00 na ng gabi, hindi pa rin kami nakakapag-check-in. Ilang segundo pa sumagot na siya sa akin. May alam ako. Malapit lang din dito. Sa katunayan, walking distance lang. Sagot ko sa kanya, sige. Tapos ayun, naglakad-lakad na kami. At narating na nga namin yung hotel na tinutukoy niya at malapit nga lang. Fast forward. Nakapasok na kami sa loob. At nakapag-inuman na din kami. Lasing na nga ako at para bang siya, hindi pa. 11 p.m, nag-iinom pa kami sa hotel. Nang mapansin kong sige ang hawak niya sa phone niya at text siya ng text. Sabi ko, sino bang ka-text mo? Nagiinom tayo tapos nagse-cellphone ka. Boring ka eh. Sagot naman niya, wait lang. May surprise ako sa'yo. At sumagot naman ako ng, ganon. Sweet mo naman. Hanggang sa biglang nagring ang doorbell. At binuksan ng lalaking kasama ko. Laking gulat ko na lang nang merong pumasok na 4 na lalaki. Sabi ko sa kanya, eto ba yung surprise mo sa akin? Anong gagawin niyo sa akin? At ang sagot niya sa akin, papaligayahin ka lang namin. Matagal na kasi kaming hindi nakakatikim ng babaeng maganda. Chubby, pero sexy at yummy na katulad mo. Huwag kang mag-alala. Babayaran ka namin ng 20,000 pesos kapalit ng katawan mo. At nangyari ang hindi dapat mangyari. Tandang-tanda ko yun. Hinawakan nila ako sa kamay at sa paa ko para hindi ako makagalaw. Hinahalikan ako nung isa. Yung isa naman hinuhubaran ako. Yung isa,
Hinahawakan at sinisisid ako sa maselang parte ng katawan ko. Tapos ginagalaw nila ako ng paulit-ulit. Binaboy nila ako ng paulit-ulit. Ilang oras nila akong ginalaw. Wala akong kalaban-laban. Iyak lang ako ng iyak. Natapos siguro ang lahat ng yun, 2:00 ng madaling araw. Iniwanan nila ako ng pera sa hotel. Iniwan nila akong hubot-hubad. Nangihina. At umiiyak sa galit. Kaya lang naman ako nakikipag-meet. Kasi gusto ko lang maging masaya. Kasi sa pamilya ko, ako lang yung iba. Ako lang yung ampon. Hindi nila ako kadugo. Lahat sila hindi ko kaano-ano. At para bang yung turing nila sa akin, hindi pamilya. Hindi mahalaga. Humahanap ako ng saya sa ibang tao. Tapos ito yung natamo ko. Hindi naman ganoon kaseryoso. Noon pa man, pinangarap ko ng maging isang guro. Kaya lang, may mga nagsasabi sa akin noon na hindi ko raw matutupad yun dahil mahirap lang ako. 9 kaming magkakapatid at ako ang pangatlo. Pangingisda at pagtatanim lang ng seaweeds ang ikinabubuhay namin. Kahit sarili ko ngang pamilya, pinagsabihan ako ng, ang taas ng pangarap mo, paano mo maaabot yun? Ambisyosa ka. Pero kahit anong sakit ng mga salita ang binabato nila sa akin, iiyak lang ako. Hindi ako susuko. Basta, ang sandigan ko, si Lord. Magdarasal ako ng taimtim sa Panginoon na naway bigyan niya pa ako ng lakas para tapusin o maabot ko ang mga pangarap ko. At hindi nga ako nabigo sa pagdarasal ko. Nakapagtapos ako ng pag-aaral sa isang university sa Cebu. I took education kasi yun nga ang pangarap ko maging isang guro. Natiis ko lahat ng hirap. Ganon siguro talaga na pag may gusto kang matupad, umaangkin, umaabot, titiisin mo ang lahat. Ang saya-saya ko nun, pumunta ang mga magulang ko nung graduation day ko. First time ng papa ko na makapunta sa ganung lugar. Nagpicture kami kasama ang mga kapatid ko. Binaliwala ko na lang lahat ng mga masakit na salitang narinig ko sa kanila noon. Bahala na, basta masaya akong nakita ko ang mga magulang kong masaya. First anak nila ang nakagraduate ng kolehiyo. Sabi pa ng papa ko, ang laki naman ng school mo, nak, parang hotel ang dating. Hindi ko makakalimutan yung impression na yun ni papa. Hindi ko rin makakalimutan na si papa lang yung nakaintindi sa akin. Isang araw, sinabi sa akin ni papa na, pasensya na anak ha. Alam kong responsibilidad naming mga magulang mo ang pag-aaral mo pero tiniis mo lahat. Ang sakit sa pakiramdam na narinig ko yun mula sa papa ko. Pero okay lang. Ang mahalaga, masaya kami. At natiis kong lahat ng yun. Para rin naman sa kanila. Pagkatapos ng graduation ko, hindi pa rin ako umalis sa bahay ng nagpapaaral sa akin. Ang bait kasi nila sa akin, kaya nasabi ko sa sarili ko na may instrumento talaga ang Diyos na
ibinibigay para matupad ang mga pangarap ko. Fast forward, nag-take ako ng LET or Licensure Examination for Teachers at NAPOLCOM exam para may option daw just in case hindi ako makapasa. At grabe, ang bait ng Diyos sa akin. Nakapasa ako sa 2 exam. Ang saya-saya ko. Yung walang mapaglagyan ng saya. Yung naiiyak na lang ako sa sobrang saya. Kaya ayun, maraming offer na trabaho. Inoferan ako ng amo ko sa hospital na pinagtatrabahuhan niya kasi mataas ang posisyon niya doon. CEO siya. May bakante raw na posisyon. Hindi ko rin kaya. Kasi gusto ko, makapagtrabaho ako dun sa kung ano man yung linya ng natapos ko. Tinawagan din ako ng tito ko na mag-apply sa PNP kasi malaki raw ang sweldo. Pwede rin naman daw ako magturo kahit pulis na ako. Kaso labag sa kalooban ng mga magulang ko. Especially sa mga taong nagpapaaral sa akin. Kaya nakinig ako sa kanila. Humingi ako ng sign sa itaas. Ang daming opportunities. Ang lakas ko nga kay Lord. Pinili ko ang tawag ng puso ko. Yun ay ang magturo. Tinawagan ako ng principal sa lugar namin at ang sabi nangangailangan sila ng guro. Kakabukas lang kasi ng high school sa lugar namin. Oo, year 2017 tsaka palang nagkaroon ng high school sa lugar namin. Ganun kahirap. Kaya ayun, siguro plano na rin ng itaas na makauwi ako sa amin. Kasi ang hirap naman talagang malayo sa pamilya. So, dahil sa pagkalayo ko sa pamilya ko, hindi ko nga nasusubaybayan kung anong nangyayari sa kanila. At yung papa ko pala, napansin ko sa mga larawan, may kakaiba. Tumaba, sabi ni mama. Palagi daw sumasakit yung tiyan sa may bandang ibabang parte. Hinihimas lang daw ni mama yung tiyan ni papa para mawala. Tapos sabi nila, panuhot. Yun yung term nila sa amin. Hindi ko lang alam kung paano sa Tagalog. So, sa panahong lumilipas, pumapayat siya. Palagi na rin niyang iniinda yung sakit niya sa tiyan. Kaya nag-decide kaming ipatingin siya sa doktor. Nirekomenda na magpa-ultrasound si Papa para mabigyan ng gamot. Nung time na yun, nag-a-apply pa ako for national teacher. Kasi LGU paid pa ako sa time na yun. At nagpa-process ng mga requirement for ranking. Then nagkulang ako ng NCII certificate kaya kailangan ko talagang madalian na pag-aaral para makakuha ako nun at makaabot sa deadline. Kaya nag-decide akong bumalik sa Cebu para dun makakuha. Si mama na lang ang kasama ni Papa sa ultrasound schedule niya. Nung nasa Cebu na ako, lagi kong kinokontak si mama para mangumusta sa kalagayan ni Papa. May ilang araw na hindi nagre-reply si mama sa mga text ko, sa tawag ko. Nasa boarding house ng ate ako noon nagstay kasi malapit lang yung school ko sa kanila. Sabi ng ate ko, kontakin mo ng kontakin si mama, baka ano nang nangyari kay Papa. O ano nang resulta ng ultrasound niya. Sobrang nag-aalala na kami ng ate ko. Lumipas ang 4 na araw, finally. Sinagot na rin ni mama ang tawag ko. Ang dami kong tanong. O ma, kumusta na kayo dyan? Kumusta si Papa? Anong resulta ng ultrasound? Binigyan na ba siya ng gamot? Hindi ko na nga narinig yung sagot ni mama that time eh. Narinig ko na lang siyang humihikbi. Ma, anong nangyari? Kumusta si Papa? At sumagot si mama ng, okay lang naman ang papa niyo, Day. Sabi ni Doc, may taning na yung buhay ni Papa niyo. 3 to 6 months na lang daw. Malignant pala yung sakit ng Papa niyo. Cirrhosis of the liver. Para ako nabingi sa narinig ko. Ang sakit-sakit, parang binagsakan ako ng langit at lupa. Iyak ng ate ko. Akala ko okay na lahat. Akala ko may bibigay ko na ang maluwag kong buhay, pangarap para sa papa ko. Kasi never niyang na-experience yun eh, yung kaluwagan sa buhay. Sa time na yun, tinapos ko yung schooling ko for NCII. Dali-dali ako umuwi sa amin. Ang hirap.
Yung alam mo may taning na yung buhay ng taong mahal mo. Pinilit kong magpakatatag. Gumawa ko ng paraan. Di ko inisip yung sinabi ng doktor na may 3 to 6 months na lang ang buhay ni Papa. Naganap kami ng milagro. Naganap kami ng herbal. Binilhan namin siya ng supplement. Kahit mahal. Kinaya namin yun. Basta palagi ako nagdarasal sa taas na bigyan niya pa ng mahabang buhay si Papa para makabawi ako kasi hindi pa ako nakakabawi. Hindi ko pa kaya. Hindi pa namin kaya. Makaraan ng ilang araw, tuloy pa rin ang buhay. Nagtrabaho ako para makatulong sa gastusin. May mga gamot na minemaintain si Papa, yung papawala ng sakit o yung pain reliever niya. Hindi ako nagpakita ng kahit anong kahinaan sa Papa ko. Palagi ko siyang pinapasaya. Hanggang sa dumating yung birthday ni Papa March 10, 2018 noon. Nakauwi ang mga kapatid ko from Cebu. Yun kasi ang wish niya. Yung magsama-sama kami. Hindi alam ni Papa yung findings ng doktor sa kanya. Wala siyang kaalam-alam. Kaya hindi kami nagpapalata. Nak, kunin mo yung flashlight sa ilalim ng higaan ko. Sabi ko pa, sira na yun, aanuhin mo ba? Sabi niya, kunin mo na lang. Huwag ka ng maraming tanong. Kinuha ko naman, sabi niya i-open ko. Pagbukas ko pera. May pera sa lagayan ng battery ng flashlight. Sabi ko pa, anong gagawin ko sa pera? Bakit may pera dito? Sagot naman niya, Nak, alam kong hindi na ako magtatagal. Ang pera na yan ay ipambayad mo sa kahoy na gagawin para sa kabaong ko. Hindi ko na halos mabuka yung bibig ko nung time na yun. Ang sakit. Hindi ko alam kung saan ako magsisimula. Pero nagpapakatatag ako. Palagi kong iniisip yung habilin sa akin ni Papa. It's been 2 years pero ang sakit pa rin. Hindi ko pa rin matanggap na wala na. Wala na ang Papa ko. Sa ngayon, isa na akong guro. National paid na. Medyo malaki-laki na rin ang sahod. Tinutulungan ko ang mama ko sa mga gastusin sa bahay. At unti-unti kong tinutupad ang pangarap ni Papa. Kaya pa kung naririnig mo man to, mahal na mahal po kita. Thank you sa lahat. Ikaw yung dahilan kung bakit strong pa rin ang anak mo. Alam ko rin na kahit hindi mo masabi na mahal mo kami, damang-dama namin yun. Sa actions mo, love na love ka namin pa. Patuloy niyo kaming gabayan, ha? Kaya sa mga tagapakinig dyan, pahalagahan ninyo yung mga panahong nandyan pa yung mga magulang ninyo. Dahil hindi natin alam kung hanggang kailan sila nabubuhay dito sa mundo. At sa mga nangangarap dyan na same sa situation namin, tuloy lang ang buhay. Never give up. Everything happens for a reason. Ika nga nila. Dapat hindi kayo mawalan ng tiwala sa poong may kapal. Prayer is the best weapon. Hanggang dito na lamang po, DJ. Maraming salamat. Muli, ako si May. At ito ang aking secret file. And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang sama ng lolo ko. Ang sama mo, Lo. Itago niyo ako sa pangalang Linz. 16 years old. And this is my secret file. Lumaki akong nakatatak na sa utak ko na masama kang tao. Kasi yun yung laging kwento nila mama sa akin. Kilala ka sa lugar ninyo bilang basag ulo. Sobrang sakit mo sa ulo nun. Lagi mong binibigyan ng stress si Lola. Tuwing uuwi ka raw ng bahay noon, lasing na lasing ka. May isang araw pa nga na inutusan mo si Lola noon. Kaso, hindi niya nasunod agad kasi nanghihina yung katawan niya dala ng matinding trangkaso. Pero anong ginawa mo?
Dahil hindi kanya nasunod agad, pinukpok mo sa ulo niya yung bote ng beer na iniinom mo. Grabe ka. 3 silang anak mo Si Tito John na paborito mo. Sumunod si Mama na nag-iisang babae. At ang bunso na si Tito Cha. 3 sila, no? 3 pero 2 lang yung tinuring mong anak. Isang araw umuwi si Mama galing school nun. Gutom na gutom daw siya. At nung tiningnan niya yung lagayan ng ulam, isang pirasong pritong isda ang natira. Pero anong sabi mo? Huwag mong kainin yung ulam ng kuya mo at baka nagugutom yun pag-uwi. Hindi mo ba naisip na baka nagugutom din si Mama nun? At dahil naging ganon ang routine ninyo, nagpa siya si Mama na humanap ng trabaho para may pangkain siya at pangtulong na rin sa inyo noon. Hindi nagtagal, nakahanap din si Mama ng trabaho. Naging sweeper siya. Oo, at the age of 17 habang nag-aaral ang mama ko, nagtatrabaho siya bilang sweeper para makatulong sa inyo. Sweeper din ang trabaho ni Lola noon. Tapos isang araw, may pumunta sa bahay ng mga pulis. Hinahanap ang Tito John ko. Nakasaksak daw to. Sa lahat ng pwedeng mamana sa'yo, yung pagiging siraulo pa talaga. At dahil wala si Tito John, kasi nga hindi pa siya nauwi sa bahay, si Lola ang sumama sa presinto. Nagmakaawa ang Lola at Mama ko sa mga pulis para lang hindi makulong si Lola kasi yung tito ko minor de edad pa lang nun eh. Ikaw Lo, anong ginawa mo ha? Bud ng bait ang tito ko, sumagot siya ng, mag-aasawa na lang ako kaysa magbayad ng kuryente dito sa bahay. Tapos umalis din siya nung araw na yun. Isang buwan nang makalipas, bumalik siya. May dalang babae. Pinakilala niyang asawa niya na. At umalis uli kasi bubukod na raw sila. Nabawasan ang gastos sa bahay kasi 4 na lang sila noon. Tuwing uuwi ka, lagi kang may dalang pasalubong. Pero para lang sa bunso mong anak. Hindi mo talaga tinuring na anak yung mama ko, no? Ewan ko ba, bakit ang laki-laki ng galit mo sa kanya noong mga panahon na yun? Hanggang sa nakilala ni Mama si Papa sa isang furniture shop. They became couple for 3 years pero sa loob daw ng 3 years na yun, hindi minahal ni Mama si Papa. Pero, dumating yung isang gabi na may nanliligaw kay Mama. Tinutukan ng kutsilyo si Papa sa liig ng manliligaw. Pero ang sabi ni Papa, sige, patayin mo muna ako bago mo siya makuha. At doon lumambot ang puso ni Mama. Imagine, someone who is willing to face death just for you. Bumukod na sila si Mama. Tapos, kayong 3 na lang yung natira sa bahay. Then I was born on September 9, 2003. Ako ang panganay sa aming magpipinsan nun. Kaya si Lola yung nagpalaki sa akin. Then, August 2012, nagkaroon ng sakit si Lola. Dinala siya sa ospital. Ang sabi nila sa akin, matagal nang nakikita ng Lola ang parents niya. Sinusundo na raw siya pero ayaw ng Lola kasi gusto niya pa raw akong makita at namimiss niya na ako. Umiiyak si Mama noon habang paulit-ulit na sinasabing, Ma, nandito na ako. Dala ko na yung pang-dialysis mo. Bakit naman hindi mo ko nahintay? Bakit sumuko ka agad? At doon nag-flashback sa akin lahat ng memories with Lola. Yung unang beses na nagpunta kami ng paborito kong fast food. Naganap pa nga siya ng tuyo nun eh. Kasi paborito niya yun. Yung time na nagmamadyong siya tapos hingi ako ng hingi ng pera kaya natalo siya. Pinalo niya ako ng 2x2 nun kaya iyak ako ng iyak.
Pero kalaunan, inalok niya rin ako kung gusto ko raw ba ng ice cream. Hinding-hindi ko makakalimutan yun. Kay Lola. Kay Lola kasi ako lumaki. Hanggang sa magsaling pusa ako sa elementary. Ayun, siya ang kasama ko. Hindi kita pinapansin nun, Lo. And I'm blaming you for my Lola's death. Kung sana, ikaw yung nagtatrabaho habang nagpapagaling siya, hindi sana siya nawala agad. Sa ilang taong lumipas, lagi ako nagdarasal na sana, ikaw na lang yung nawala at hindi ang lola ko. Kasi, hindi ka naman naging mabuting asawa. Hindi ka naman naging mabuting ama. At hindi ka naman naging mabuting lolo. Paulit-ulit ako nagtatanong kay Lord kung bakit si Lola pa? Bakit hindi na lang ikaw? Hindi ko alam kung kailan pa. Basta ang alam ko, nagkaroon ka ng TB. Nangayayat ka nun ng sobra. Bawal kaming magpunta lagi sa inyo kasi baka mahawa kami sa'yo. Nagme-maintenance ka naman nun. Si mama yung nagpapagamot sa'yo. Imbis na yung dalawang paborito mong anak. Sa amin ka minsan natuloy. At nangungutang pag walang-wala ka na. Ako laging nabili ng dyaryo mo nun. Ang lakas mo pa nga kasi nakakabiyahe ka pa ng Lucena from Pasay kahit mag-isa ka lang. Every occasion, may pera kang binibigay sa akin galing sa pensyon mo. Then year 2016 nung nagsimba ako. Pakiramdam ko, meant to be talaga na mangyari yun. Kasi yung homily is about forgiveness. It's about forgiveness. Natatandaan ko pa yung sinabi ni Father na hindi ka mabubuhay ng masaya kung patuloy mong hahawakan ang mga bagay na nagbibigay ng bigat sa dibdib mo. Sometimes, holding on is more painful than letting go. Bigyan mo ng kapayapaan ang sarili mo. Doon ako natauhan. Nagdasal ako nung araw na yun. Nagpasalamat kay Lord kasi itinira ka niya sa akin. At paulit-ulit na humingi ng tawad kasi kinwestiyon ko siya. At hiniling na sana ikaw na lang ang mawala. Sinimulan kong bumawi sa'yo simula nun. Mas naging maingat at maalaga ako sa'yo nun. Lagi kitang inaalalayan pag naglalakad ka kasi parati kang natutumba. Nung nag-Bicol kami, kasama ka pa. Tuwing may outing, hindi pwedeng wala ka. Naalala ko yung niyaya mo akong mag-billiards tapos natalo mo ako. Pati si Papa, kaya inasar ko siya nun. Sobrang saya natin nun. Parang walang problemang babalikan. Isang araw nga nun, ihahatid sana kita pa uwi sa inyo. Kaso, nasa gitna tayo ng traffic, bumaba ka ng jeep at sabi mo, nilagyan pa kita ng lotion sa buong katawan mo kasi nagdadry ng sobra yung balat mo. Namamalat ka sobra. Bukod sa pagkain, may dala akong 3 bottle ng lotion kasi sabi ko sa'yo pag wala ako, ikaw na maglo-lotion sa sarili mo. Pinikturan kita habang inaayos mo yung bag ko kasi pakalat-kalat. Pero yun na pala yung huling litrato na makukuha ko sa'yo. October 8, 2018, Lunes. Nasa school ako. Break time namin nung nag-online ako. Nagulat ako, nag-chat sa akin yung asawa ni Tito John. Tinanong niya kung nasaan ako. I told her, I'm currently at school, tapos hindi na siya nag-reply. Hindi kami gaanong close ni tita, kaya nagulat ako nung nag-chat siya sa akin. Binaliwala ko na lang kasi baka nangungumusta lang. Pauwi ako ng bahay nun. Nasa gitna pa lang ako ng looban namin nung hinawakan ako ng tita ko na kapitbahay lang na iyak ng umiyak si mama habang tumatangong sa akin.
Walang salitang lumabas sa labi niya. Wala. Wala. Yun yung nararamdaman ko, wala. Nakatulala lang ako siguro 2 oras. 2 oras bago nagsimulang tumulo yung luha ko hanggang sa sunod-sunod na. Bakit? Bakit? Yun ang tanong sa isip ko. Agad-agad kaming nagpunta sa punerarya para asikasuhin yung papeles mo. Nakita ko doon si Tita A na nag-chat sa akin. Sinabi niya sa akin na sasabihin niya sana na wala ka na, kaso nasa school ako at baka doon pa ako mag-breakdown, kaya mas pinili niyang wag na lang sabihin. Gabi pa lang, pinaayos na nila mama yung mga kakailanganin mo. Ang sabi pa, pang-5 ka pa. Kaya bumalik na lang kami ng 6 a.m. Ang kaso, may 3 pa raw kasunod. Nainis nga sila mama nun kasi ang tagal mong ayusan. Ang tagal mong nakatambay sa morgue. 10 a.m. Nadala ka na sa bahay niyo. Doon kayo binurol sa labas. Pero alam mo, sa loob ng 3 araw, hindi ko magawang tingnan ka sa kabaong mo. Monday afternoon, ginigising ka nila tito para magmerienda sana, kaso hindi ka magising. Sobrang tigas na raw ng katawan mo at nakaihi ka na sa higaan mo. Sabi nila, dapat magpasalamat na lang kami kasi hindi ka na binigyan pa ng sakit o paghihirap ni Lord. Pero paano? Paano ako magpapasalamat habang nasasaktan pa rin ako? Nakaupo ako sa upuan katapat ng kabaong mo, nakatulala. Tumabi sa akin si Tita A. Kinausap niya ako. Ang sabi niya, Linz, baka yun lang talaga yung hinihintay ni lolo mo. Ang patawarin mo siya. Masaya na siyang umalis kasi alam niyang napatawad mo na siya. Wala nang dahilan para manatili pa siya kasi siguro iyon ang mission niya, na bago siya umalis dapat masaya na tayong lahat. Linz, alam ko masakit, mahirap tanggapin, pero tingnan mo si lolo mo. Ang payapa ng mukha niya. Mukhang masaya na siya ngayon kasama ang lola mo. Pagkatapos niyang sabihin yun, ihakap niya ako. Akala ko naubusan na ako ng luha. Pero mali ako. Iyak ako ng iyak nun. Ang daya-daya mo, Lo. Sino nang bibilan ko ng dyaryo sa umaga? Sino nang ihahatid ko sa sakayan pa uwi? Sino na yung lalagyan ko ng lotion? Ang dami kong tanong. Napuno ako ng what ifs. What if doon na lang ako natulog nung Sabado? What if doon na lang ako nagstay till Monday? Gigising ka kaya? Ang sabi mo pa, sasama ka sa akin sa graduation ko. 1 taon na lang, Lo, pero hindi mo pa nahintay. Ngayon, graduate na ako, Lo. Tapos na ako ng high school, Lolo. Magdadalawang taon nang nakalipas, pero habang sinusulat ko tong secret file ko, umiiyak pa rin ako. Kasi ang daya-daya mo, Lo. Bakit? Kung kailan bumabawi pa lang ako, tsaka ako umalis. Kaya siguro, hindi ko rin matanggap-tanggap
Kasi alam ko sa sarili ko na may pagkukulang pa ako. Sana nakita ko yung halaga mo ng mga panahon kasama pa kita. Sana nakita ko yun ng mas maaga. Lo, if you are listening, gabayan mo po kami sa araw-araw. Magkasama na ba kayo ni Lola dyan? Pakikumusta naman ako sa kanya. Baka pati naman dyan, nag-aaway pa rin kayo Sige, pagagalitan kayo ni Lord. Sobrang mahal ko kayong dalawa. You two will never be forgotten. Kaya sa mga taong kasama pa ang grandparents nila, cherish every moment with them. Hindi nyo alam kung hanggang kailan nyo sila makakasama. Mahalin at alagaan nyo sila na parang walang bukas. Kasi limitado na lang ang oras na kasama nyo sila. So make it worthy. Maliman pero naiinggit ako sa mga kaibigan ko na kasama pa nila yung lolo't lola nila. Maswerte kayo. Kasi hanggang ngayon, kasama nyo pa rin sila. Walang makakatumbas sa pagmamahal ng isang lolo-lola natin. Muli, ako si Linz. At ito ang aking secret file.